May box dito, ang laki oh. Ano kaya yung laman nito? Tara, check natin. Tools required. Ito lang pala yung mga kailangan mo na tools para mabuo etong nandito sa loob nito. Isasama ko kayo sa process kung paano siya buuin para kung sakali mag-order kayo ng ganito, ng bike din, alam nyo na yung gagawin. Ano yung kailangan na tools oh? Kaso may nakalagay dito, this product should be assembled by a professional. Patay. Hindi tayo professional pero tignan natin baka kaya natin buuin. Ito muna. Ito nga palang bike na andito. Galing to sa Cycle Express. In the past, nag-feature na rin tayo ng mga products sa kanila. Ganito rin, Java din. Ito, isa to sa mga bagong model na available sa kanila ngayon. So kung nakikita nyo sila sa Facebook, nagtataka kayo kung legit ba sila. Legit yun, yung Cycle Express sa Facebook. Make sure lang, ang kausap nyo sa Facebook is legit na page. Hindi yung nagpapanggap na page. So yung official na page nila, lalagay ko sa description. Kasi, sa kanila kasi, mura kasi sa kanila. Kaya yung iba nagtataka. Tsaka wala pa sila ngayong physical store na pwedeng puntahan. Siguro yun din yung reason kung bakit mas mura sa kanila. Kasi wala silang physical store. Wala silang overhead pa na kailangan ipatong dun sa mga products nila. So online shop sila. Tapos transaction para makuha yung bike, meet up. Parang ganun lang ginagawa nila. Pero sabi sa akin, in the future daw, mag-open din sila ng physical shop na parang gagawin nila na Java na showroom. Parang ganun. Basta ganun yung nakwento sa akin. Pero yun, legit yan. Si Cycle Express. Okay. Grabe tong box na to. Ang lapad, ang taba ng box na to. Pakita ko sa inyo. And show. Lapad, hindi siniksik masyado yung bike sa loob. Hindi kagaya ng iba ko nakikita. Yung ganito kalapad, pa MTB na to na lapad eh. Pero ayan o, hindi ipit yung bike sa loob. Galimon natin to. Wheel set. Yan. Tapos, yun yung sa harap. Mga palaman para walang galaw sa loob. Secure. Ito yung box na accessories siguro to. Tsaka muna. Wala na. Palaman na lang. Packaging ni Java. Pasado sa atin. Nakabox na siya. May plastic pa. Safe na safe. Sa gas-gas. Tapos meron pa niyan. Para di magagasgas. Yan, tanggalin natin yung plastic. Tanggalin muna natin sa plastic. Hindi talaga advisable na i-clamp ang mga bike dito sa top tube. Pero papatong lang naman natin. Hindi naman natin siya i-clamp. Patong lang. May plastic din dito sa cockpit. Yung frame, yung cockpit. Yan, may plastic. Ha? Papakita ko sa inyo. Tatanggal ko ba ito? Na hindi sinisira. Tanggal ko na hindi nasisira. May nakalagay dito na guide kung paano ito. No? Ay, hindi. Kung paano yung gear selection. Oh, 2x12. Okay. Yan. Pag big ring daw, pwede mong gamitin. Ayan. Pag naka-small ring ka naman, yan naman yung pwede mong gamitin. Naintindihan natin kahit di tayo nakabasa. So far, kutsilyo pa lang yung tools na kailangan natin gamitin. Siyempre, haharap natin yung drive side sa atin. Hindi pala siya carbon, aluminum pala siya. So, okay lang yan. Mga ganyan. Kung carbon, medyo mag-aalangan ako na ilagay dito. Pero hindi mo siya nakaklamp, nakapatong lang, tapos secure lang para hindi siya gumalaw. Tsaka di man siya sobrang bigat. So, plastic itong crankset. Ingay nung hubs. Linis oh. Tapos naka-hydro na pala siya. May nakalagay na palaman. Huwag niyo munang tatanggalin to hanggat di niyo pa kinakabit yung wheelset na may rotor. Kasi pag napiga mo to, nang wala tong palaman na to, magsasara yan. Hindi siya babalik. So, effort pa para ibukas siya ulit. Bali, meron siyang parang protective film pa dito na pwedeng tanggalin. Dito din meron. Pero di na natin siya tatanggalin kasi hindi man sa atin itong bike na ito eh. Ibabalik pa natin yan. Kaya hindi natin pwede magasgasan. Ito yung box na kasama pa dito sa loob ng box. Usually mga small parts, accessories yan nandito. Ito yung laman niya. Merong manual. Basta tayong manual. Okay. Wala ko naintindihan. May pedals na nakasama. Hindi siya yung karaniwan na ordinary pedal lang. Mas low profile siya. Mas payat. Ayun.
Mas payat siya. Low profile. Siguro, binagay lang din dito sa bike. Kasi road bike to alam ko eh. Kung di ka pa comfortable, mag-clipless. Flat pedals muna. Meron ng pedal na kasama. Hindi mo na need na bumili. Meron na ito, mga reflector. Hindi na natin ito ilalagay. Pero yung mga ganito kasi record sa mga built bike eh. Ang kasama dapat. Tapos, wala na ibang nakalagay. Ito na lang. Ito naman yung seat post, saddle, seat clamp, cover. Ang clamping nito is kakaiba kasi aero yung tubing na itong seat tube niya at seat post. Kaya iba yung kanyang seat clamp. Nandito na. Naka-tape siya para hindi malaglag. Try natin ikabit. Angat lang natin. Ito. Ito yung kanyang parang dust cover. Ayan. Rubber siya. Tapos ang pipihitin mo lang dito yung bolt na to. Ano ba hindi tanggalin? Hindi, bawal pala. Pasawa eh. Kala ko pwede na hindi tanggalin tong Kasi may experience ako sa ganito. Nalalaglag ko yung etong palaman. So pag nalaglag ko tong palaman, pahirap ang kunin eh. Dito siya. Yan, ganun lang. Yan siya malalaglag. Aluminum. Hindi na natin need nalagyan ng special na kung ano man. Dahil pareho namang aluminum. Ay God. Huwag ka muna magagasgas. Hindi ko pa alam yung taas. Kaya, ganito lang muna. Magandaan lang sa aero na seat post. Hindi mo na iisipin kung saan ba nakatuuro yung saddle mo dahil diretso na yan. Basta nasalpak mo na yan. Kabit na natin yung front wheel. At pag nakabit na natin yan, tapos na tayo. Dito may nakalagay siya na, ano tawag dito? True axle na pala siya. Kaya modernized na rin. 12 to 100 by 12 to usually. Itong fork, mukhang carbon yung fork niya. Carbon nga. Yun may nakalagay pa na ganito kasi. Dahil nga hindi nakakabit yung front wheel set, yung fork. Para safe yung drop out ng fork. Hindi ko natanggalin to. Palaman, wag lang mapipiga to. Pangharap na wheel set, tanggalin lang to. Kagandahan sa throw axle. Once na ma-align mo na yung caliper, yun na yun. Pag throw axle, hindi na siya maapektuhan ng higpit ng skewers. Hindi kagaya sa QR na nag-iiba-iba pa yung higpit. Yun muna. Ilang tools lang yung ginamit natin. Kutsilyo, pamutol lang kung ano-ano. Allen, parang 2 size lang yung kinailangan ko. Pagkabit ng pedal pala, kailangan mo ng pedal wrench. Dito. Double check natin. Pagkabit ng pedal, kailangan mo lang ng pedal wrench dito, pang-ipit neto. Kahit hindi pala, kahit Allen na lang pala, yun lang. Bubuo mo na. Kahit ito lang yung tools mo, buo na. Kasi pre-built na siya, pre-assembled na rin siya. Halos wala ka ng need na baguhin sa kanya. Sa assembly line niya sa factory, ginagawa na nila kung ano ba yung dapat pang gawin para ready to ride na kaagad yung bike. Bali dito, pedal, kakabit na lang yung pedal, pero pinag-isipan ko kakabit ko ba yung pedal kasi ang ayaw ko itong sakyan na nangihinayang ako kasi pag sinakyan ko to, ibig sabihin gamit na siya. Baka magasgasan ko to eh. Hangin na lang sa gulong, yun na, ready to ride na. Sa cockpit, walang need baguhin, walang need ikabit, nakakabit na siya kaagad. Ayan nakakabit na siya eh. So wala ka nang babaguhin pa dyan. Yan na yun. Yung pag-internal, napakalinis, di ba? Wala na, di mo na problema yun. Yung pag-ano nitong mga spacer na itong internal na aerospacer, wala na din. Sasakyan mo na lang. Tapos, kung gusto mo pa itong babaan, pwede mo pa lang babaan. Babawas ka lang na ito siguro. Pero siguro, kung una mong bike to na binili mo, stock muna. Sakyan mo muna sa stock na taas niya. Tapos, palapatin mo muna sa katawan mo. Kapain mo muna kung hindi ka bike fitted. Yung rear wheel, nakakabit naman na siya kaagad. Yung front wheel na lang ilalagay mo. Then, pagkabit ko sa kanya, walang sayad Smooth ng ikot Kasi nga, ka-align na to sa factory pa lang. Caliper niya. Yun na. Shift test. Testingin natin shifting, kung okay yung shifting. Para sa mga hindi marunong magtono. So, kung first bike mo to, binili mo to lang din sa Cycle Express. Hindi ka marunong magtono. Naka-box lang, binili mo na. Pina-deliver mo sa inyo. Or pinick up mo dun. Tingnan natin kung nakatono na. Kasi nakapasyal ako sa paggawa ng mga bike Alam ko, inaano na nila din ito Sa assembly line pa lang. Diba? So, tumatama dito kasi nasa maliit ako na chainring. Maliit sa maliit. So, yun nga. Ayun yung nandun sa may guide kanina na hindi siya advisable. So, isi-shift natin pataas.
Kung nag-ship doon, ingay ng hubs. Nag-ship etong FD, walang problema. Ibig sabihin, nakatono din yung FD. Wala ka nang poproblemahin. Ito pa naman yung pinaka-ayaw ang tinotono. FD. So, diba? Bilis naman yung makit, oh. Yun, oh. Makakit pa rin, oh. No. Ready to ride na talaga. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 speed. 105 bago. 105 na hydro din. Napakalambot. Ang sarap ng lever feel. Nakakainggit. Naka-hybrid pa din ako ngayon. Hindi pa ako naka-full hydro. Nakakainggit talaga piga ng full hydro. Sarap. Ito yung Java Siluro. 6-stop nakalagay dito. Siluro 6-stop. Yung kanyang pinaka-model. Siluro 6 parang gano'n. Tapos ito, Java S6 UCI certified yung frame. Diba? Stick ano? UCI certified. Sa side, halos wala kang mababasa aside dito sa logo ni Java dito. So, saddle na saddle yung design niya. Ang linis. Ganda din ang stock na saddle eh. Pero, full bike check nito sa next episode na lang. Pinakita ko lang sa inyo mga kapadyak kung gaano siya kadali i-assemble. Even though hindi kayo ganun ka-technical pa magkalikot ng bike. Kung perspect nyo, bago lang kayo bumili ng bike, gusto nyo i-try, eto yung napili nyo, ganun lang kadali. Gano'n ko ba katagal ginawa? Wala pa isang oras, wala pa 30 minutes, buo na agad, nagbibideo pa ako. Diba? Abangan nyo na lang next episode, bike check na itong Java Siluro 6. Parang naalala ko in the past, nagpicture ako ng Java Siluro. Ang Siluro, yung Siluro gravel pala. Siguro kay Java, pag sinabing Siluro, yun yung kanyang aluminum frame na aero yung style. Hindi ako sure 100% na, pero yun napansin ko. Yung fork nito carbon, tapos wheelset niya is road. So, ito is aero road. Siluro 6, hindi Siluro gravel. So, pero malaki pa rin yung clearance eh. So, pwede pa tong lakihan eh. Ano bang stock niya? Stock niya ngayon, ang stock niya ay 28C. Pero malaki pa yung clearance. Siguro mga, dito sa harap, mga 32. Pwede. Kung ganyang klaseng bike yung trip nyo, kay Cycle Express, kaya pwede maka-order na itong Java Siluro 6. Link ng Facebook page nila, lagay ko dyan sa description. Click nyo lang, doon kayo mag-message, kontakin nyo. Located sila nasa San Juan, sa bandang Green Hills, malapit lang din doon. So kung gusto nyo makapag-meet up, doon lang din sa area na yan. Shipping, nag-ship din naman sila. Basta make sure lang na makapag-transact kayo doon sa official channel. Baka kasi makausap nyo is nagpapanggap na sila. Doon kayo madedelikado. Kaya make sure, kasapin nyo yung official FB page nila, official contact nila. Link, andyan sa description. Meron ba tayong mga kapadyak dyan na nakaganto na bike, share nyo yung experience nyo, yung review nyo, para makita din ng iba pa natin mga kapadyak. Tsaka kung sino sa inyo yung nakapag-transact na kay Cycle Express, pa-comment na lang din, para makita rin ng iba pa natin mga kapadyak. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.